Excited ka na ba mag-start ng sarili mong business pero parang natatakot kang malugi? Kaya nga kung gusto nyo maiwasan ang top 10 business mistakes, this is the video for you. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin to, we're gonna talk about yung top 10 na common na pagkakamali ng mga negosyo. Alam nyo ba, 80% of small businesses ay hindi umaabot on the first 2 years of operation dahil nga sa mismanagement. Kaya nga, itong video na ito, pag-uusapan natin ano yung madalas na pagkakamali, paano ito maiwasan, anong dapat natin gawin para lumago ang ating kita. Kaya kumuha kayo ng papel and ballpen, medyo mahaba-haba pala itong episode na ito. Just want to, again, help yung mga people to avoid the mistakes para hindi kayo malugi. Number 1, yung wala o malabong business plan. Kasi nga, honestly speaking, if you fail to plan, you plan to fail. For example, una, sino ba target market mo? Sino bang gusto mong talagang tulungan, hindi bentahan? Diba? Tapos, number 2, ano bang problema ng target market mo? Ano yung solusyon na ino-offer mo? Diba? Ano yung produkto or servisyo na gusto mo i-develop? Magkano ang puhunan ng produkto mo? Paano kakikita? Paano mo i-market? So these are the following and crucial questions that needs to be answered first before you start a business. Katulad ng may kinoach po ako ng isang OFW, nag-franchise po siya ng food cart, di ba? Pero hindi niya pinag-aralan location. So anong resulta? Nalugi. Nakakalungkot. Malaking pera po. Kaya nga, first part, just make a simple business plan. One business plan. At i-research nyo bago kayo mag-market. And then probably you're asking paano gumawa ng business plan. Meron na po tayong ditong guide. Later, I will show you towards the end para mabigyan ko kayo ng paano makukuha yung guide ng one-page na business plan. Number 2, common mistakes of people kung bakit nalugi. Nagsimula sila ng negosyo, hindi sila nag-research o hindi nila alam. Parang ito lang po huwag na papasok sa negosyo na hindi nyo talaga alam. Bakit? Chances are na kumita ay napakababa. Para ka lang nag-drive ng sasakyan na hindi mo alam, mababangga. Pag pumasok ka sa investment, di mo alam, malulugi ka. Kaya nga maraming po nagbukas ng mga milk tea business nung nakaraan. Karamihan po ay nalugi kasi hindi naman talaga nila alam. So, sumama lang sa trending. Kaya nga, tanongin nyo muna sarili nyo, ano ba talagang line of expertise nyo? Mas maganda, if you want to start a business, along your line, di ba? So, you don't have to unlearn in order for you to relearn. Kasi, alam mo na eh. Third, common mistakes kung bakit nalulugi ang negosyo, yung sobrang laki ng kanilang investment right from the start. We have a saying as Filipino-Chinese, no? Kahit na konti benta, pero konti gastos, meron pa konti kita. Laki benta, laki gastos, laki logi. Kaya nga, learn na talaga kung mag-uumpisa ka, start small, maliit lang. Huwag ka rin magrenta ng space. Hindi nyo ba napapansin? Kami mga singkit, kung nag-umpisa kami ng business, ground floor, tindahan, second floor, bahay. Bakit? Pag walang benta, hindi pwede sa bahay. Di ba? At iwasan natin yung mag-hire tayo agad ng mga tao, tayo muna lahat. Di ba? Katulad na may kakilala naman ako, nag-umpisa. Anong ginawa? Kumuha ng pwesto, 3 months advance, 3 months deposit, kumuha ng space, kumuha ng equipment. Tapos, anong resulta? In 6 months, sarado. Kasi nga, ang laki na ng overhead niya right from the start. Kaya guys, be wise when you want to start. Let's go to number 4, business mistake. Ito, very common to. Pinaghahalo ang pera ng negosyo at saka ng personal. Yun. 90% ng mga maliliit na negosyo doon po nagka-fail. Kasi, yun nga, namimix ang fund eh. Kaya nga, suggestion ko, if you want to start, separate mo na agad. Personal funds, business funds. Tapos, kumuha ka na ng accounting app. Ang dami na pong accounting app na simple, QuickBooks, di ba? Para malaman mo lang kung magkano net profit mo. At syempre naman, mga friendship, no, ang suggestion ko talaga, pag-aralan nyo muna yung mga numbers. Lalo na yung kita, magkano overhead para hindi ka maproblema. Just like to say, hi to John Zamora, Edna Militante, at the same time, and Janet Calip. Maraming salamat sa pagsunod. Fifth mistake of mga startup entrepreneurs, walang tramang presyo sa produkto. Alam nyo ba, pag nagtatanong po ako minsan sa mga nag-uumpisa, sabi ko, magkano ang kita mo per day? 5,000. Magkano benta mo per day? 5,000. Ha? Sabi ko, wala ka bang puhunan? Kasi nami-mistaken nga nila na benta kita na rin. No. Kasi meron kang puhunan. Diba? Cost of product.
Meron kang OPEX, operational expense. Di ba? Tapos, may profit ka. That's the time you can dictate your selling price. Ganun po talaga yan eh. Di ba? Kaya nga si Leo, yung parang isang kakilala naman namin, isang baker, nagbenta siya ng cakes. Pero ano nga, hindi nila lumpyot na ayos. So, anong ending? Napagod lang pero nalugi. Kaya, again, compute. Again, cost of goods, operational expense, profit margin, then price. Yun po ang dapat na tamang diskarte. Let's go to number 6 mistake. Yung nagnegosyo pero hindi marunong magbenta or magmarket. Patay tayo dyan. Ultimately, kahit anong ganda na produkto mo, kung hindi talaga malalaman, walang bibili. Agree? Kaya nga, it's very important for you to learn how to do social media marketing. Paano ka magbabranding, paano ka magpa-packaging. Ang dami dapat kailangan talagang pag-aralan, ladies and gentlemen, bago talaga mag-umpisa. Okay, katulad ng nag-start naman siya ng handmade jewelry business. Ano po nangyari? Ang gaganda ng products niya. Pero hindi siya marunong mag-market. Taga-UK ito eh. Ang ending, walang bumibili. Number 7 mistake of most people kung bakit nagpa-fail. Hindi nag-iipon ng emergency fund para sa kanilang negosyo. Again, 1 out of 3 businesses fail dahil nga nagkaroon ng crisis. When you say crisis, alam mo, perfect example po niyan. Yung nangyari po ng March 2020. Di ba? Who would ever thought na magla-lockdown na ganung katagal, almost 2 years dito sa Pilipinas? So, during that time, pag wala kang emergency fund na pwede kang itawid, nako, maniwala ka, magsasara ka talaga. Kaya nga, I highly recommend if you want to start a business, dapat meron ka ng at least 3 to 6 months na fund. Nag-operate ka, di ba? Meron ka ng CAPEX, meron ka ng OPEX, dapat may 3 to 6 months. Bakit? On the first to 3 to 6 months, baka hindi pa regular ang sales mo. At least, it will survive that long. So, kung mapapansin nyo, itong mga mistakes na ito, okay, masyado nang mahaba kung gawin kong 10. 7 na muna. So, out of the 7 mistakes, ano sa palagay nyo ang doon kayo nagkamali? At bakit kayo nalugi? Paki-comment na lang sa comment section. At para sa mga taong nagtatanong, okay, saan ko makikita yung simple business plan? Nandito po, we have already created a guide for you para hindi na kayo mahirapan. Ito yung tinatawag na My Dream List Negosyo Checklist. Make it so simple, fill in the blanks na lang po. Ayan, business name, di ba? Tapos, business tagline, vision, mission statement. So, mababasa niyo yan dito po sa book na ito, My Negosyo Checklist, in order for you to create a one-page business plan. And for people who are interested, sabi mo, Chinky, I would like to be guided. I would like to be coached. Okay? Anong kailangan ko na matutunan? Anong kailangan ko talagang malaman bago ako mag-umpisa? I-shout out lang to sa mga taong nag-uumpisa pa lamang. Okay, pag nag-uumpisa ka pa lamang, wala ka pang alam, if you want a guide, meron na akong create na bundle to help you to get started. Actually, there are 8 courses kasama na po dito. Ito yung sinatawag na Sana All May Negosyo Course Bundle. Nandito na po on how to start a business, how to become a homepreneur, paano ka magbenta online, di ba? Paano ka mag-start by using Facebook. So, all of these courses, it's all there already. If you want to take a look and take a peek, good news, naka 80% sale po tayo ngayon for all of this bundle. So, if you are interested, check it out na lang sa link sa comment section. Maraming salamat for tuning in. Ang negosyo ay hindi basta pera-pera lang. Kailangan may tama kang kaalaman, karunungan bago ka mag-umpisa. So guys, alin sa mga mistakes ang gusto mong iwasan sa pinag-usapan po natin? Paki-like lang and share and don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.